Magandang araw po sa lahat. Ito po uli si Tutong Mortillero sa isa na namang vlog. Ang topic ng ating vlog ngayon ay tungkol kay Sonny Trillanes. Sino ba si Sonny Trillanes? Si Sonny Trillanes ay nag-aral ng Electronics and Communications Engineering sa LaSalle for 4 years bago pumasok sa Philippine Military Academy where he graduated as cum laude way back 1995. At saka pagkatapos nun ay pumasok siya sa Philippine Navy as an ensign. When you say ensign, lieutenant, bale, sa Army. Ngayon, na-promoted siya for 2 times at naging lieutenant senior grade. Kung sa Army pa ay captain. So, naging lieutenant senior grade siya. Noong 2003, magprotesta si Sonny Trillanes at ang kanyang grupo ng mga sundalo ng mga young officers ng Armed Forces of the Philippines. Mostly doon ay mga Marines at mga Navy officers. Young Marine and Navy officers noong 2003. So, nagkodita sila, may tinatawag doon na Oakwood Mutiny sa Makati. Nagprotesta siya at ang kanyang mga kasama tungkol sa korupsyon na nangyayari sa administrasyong Gloria Macapagal Arroyo. After which, nakulong siya sa bilangguan. Naging political prisoner siya dahil sa kanyang pakikibaka. Dahil sa mga kodita na kanyang pinasukan. Actually, 2 yung kodita na kanyang napasukan. So after 4 years, he decided to run for the Senate in 2007 while he was still in jail. Incidentally, he won. He landed number 11 in the senatorial race in 2007 even though he was in jail. So, nanalo siyang senador. In 2013, he was re-elected and in 2019, his two-term stint in the Senate came to an end. Pagkatapos nung natapos yung second term niya, pumasok siya sa NCPAG, National College of Public Administration and Governance sa UP, where he graduated Master of Arts in Public Administration at naging professor ng Public Administration, Master in Public Administration sa UP NCPAG at sa Ateneo School of Governance. So ganun katindi ang record ni Senador Sonny Trillanes. In his stint as senator from 2007 to 2019, he was a judge as the most productive senator. Marami siyang naipasang batas. Ngayon, sa kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isiniwalat niya ang mga nangyayaring patayan at nag-file siya ng kaso sa International Criminal Court together with the late attorney Jude Sabio. Since 2018, kasi doon siya nag-file ng kaso
Until now, nasa International Criminal Court yung kaso na na-file ni Attorney Jude Sabio at ni Senador Antonio Trillanes. Ngayon, sa kasagsagan ng mga hearings House with regard to the hearings of the Quadcom Committee, na-establish na merong extrajudicial killings with regard to the war on drugs. Pero, noong 2022, natalo si Senador Trillanes pagka-senador. Maybe that was the price to pay with regard to him in defending democracy. Ipinaglaban ni Trillanes ang mga biktima ng extrajudicial killings. Nakita natin kung gaano niya ipinaglaban. Nakita natin kung gaano niya ipinaglaban ang sambayanang Pilipino sa korap na pamamalakad ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, he paid the price. He lost in the 2022 senatorial elections. Now, the good news is he's being vindicated. Nakikita natin, di ba? Nakikita natin na ginawa talaga ng mga tauhan ni dating Pangulong Duterte ang extrajudicial killings with regard to the war on drugs. Nakita natin sa lower house via the Quadcom Committee. So, na-vindicated si Senator Trillanes. Maraming brand sa kanya nung panahon ni Duterte na sundalong kanin daw, ganyan. Bakit niya kinakalaban si Duterte na tama naman daw yung patayan sa droga with regard to drugs? At saka maraming mga nakitang loophole si Trillanes, like yung pangungurakot ni Duterte, na merong mga bank account si Duterte na wherein doon niya tinatago yung kanyang mga ninakaw. All these things have been proven by Senator Trillanes sa hearing ng Quadcom. Ngayon, Senator Trillanes has already suffered a lot. Kasi since 2019, wala siya sa politika. Natapos yung kanyang termino sa politika sa 2019. Actually, noong 2016, natalo siya pagka-Vice President. 2019, natapos yung kanyang second term as a senator. 2022, natalo siya sa pagka-senador. Kasi bumalik siya sana sa Senado. So nakikita natin na yung propaganda ni Duterte with regard to Trillanes, ang paninira ni Duterte with regard to Trillanes ay very effective. Ano ba yung isa sa mga paninira ni Duterte? Ang isa sa mga paninira ni Duterte laban kay Trillanes ay binenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa mga Chinese. Ang nangyari kasi doon ganito, merong standoff ang Philippine Navy at ang Chinese Navy sa Scarborough Shoal. Merong mga more or less 3 Navy ships lang doon na nagagwardya doon sa Scarborough Shoal. Pinalibutan sila ng napakaraming Chinese Navy vessels. Ngayon, merong standoff. Sa kasagsagan ng standoff, tinawagan ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Senador Trillanes na pumunta sa China so that there's gonna be a backdoor, a back-channeling negotiations.
Ngayon, nagkasundo yung China at ang Pilipinas na mag-withdraw doon sa Scarborough Shoal. Nag-withdraw yung Chinese, nag-withdraw yung Philippine Navy. Nung nag-withdraw na ang Philippine Navy, bumalik ang Chinese Navy. Hanggang ngayon, ang Chinese Navy ay nagpapatrol sa Scarborough Shoal. Ibig sabihin, nauto ang Philippine government ng mga panahon na iyon. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Ngayon, ang mga paninira ni Duterte ay umepekto. As a matter of fact, natalo si Senador Antonio Trillanes sa 2022 elections. Ngayon, it seems like ang lahat ng pinagpagura ni Senador Trillanes when he was exposing President Duterte with regard to his corruption and to his war on drugs, kasi may mga namatay, extrajudicial killings with regard to the war on drugs, ay na-vindicate dito si Senator Trillanes. Ngayon, he did not run for the Senate anymore. He's running for the city mayorship of Caloocan. Ang problema lang ngayon ni Senador Trillanes ay medyo mahirap yung kanyang laban sa Caloocan for the city mayorship. Kasi matagal na sa politika, matagal nang hawak ng kalaban ang Caloocan. At saka bago pa si Senator Trillanes to run for a city political position sa Caloocan. So, ang apela ko ngayon sa taga-Caloocan ay ganito. Si Senator Trillanes ay cum laude ng PMA. Graduate siya ng Master in Public Administration sa UP, NCPAG, University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, at nakapag-aral siya ng Electronics and Communications Engineering sa University of LaSalle sa Taft. So hindi basta-basta. Ewan ko kung ano yung credential ng kalaban. Basta si Senador Trillanes ay naging most productive senator for 12 years. Maliban pa dyan, ipinaglaban niya ang mga biktima ng drugs, ng war on drugs rather. At ipinaglaban niya ang sambayanang Pilipino sa panahon ng korap na rehimeng Gloria Macapagal Arroyo. Yun ang diferensya. Yung kalaban, mayor ngayon, naging congressman dati, hindi naman siya kilala sa lower house. Si Sonny Trillanes ay maraming nagawa. Maraming nagawa sa Senado. At isinugal niya ang kanyang buhay. Doon sa Oakwood Mutiny, pwede siyang mamatay doon. Isinugal niya kasi hindi niya makayanan ang korap na sistemang politikal sa ilalim ng isang korap na rehimeng Gloria Macapagal Arroyo. Ang Caloocan City ay isa sa mga pinakamaraming na-executed na mga drug suspects. Ipinagtanggol ni Senador Sonny Trillanes ang mga biktima ng extrajudicial executions. Dapat ng Caloocan City ay magsusukli sa minigay na serbisyo ni dating Senador Antonio Trillanes sa mga biktima ng extrajudicial executions sa Caloocan. Kasi kasali na sila doon. At marami talaga siyang batas na napasa. Isa na dyan ang Poor Peace Law. So, yan si Senador Antonio Trillanes.
na aking kinakampanya kasi idolo ko siya. Marami siyang nagawa sa ating bansa. Isinugal niya yung kanyang buhay at isinugal niya yung kanyang naval career. Kasi na kick out siya as a naval officer after the Oakwood Mutiny. Sumugal siya at naging senador at taos-puso siyang nagsilbi sa bayang Pilipino for 12 years. So yan, si Senador Antonio Trillanes na dapat iboto ng mga pagkakalookan na susunod na mayor ng siyudad ng Caloocan. Yan lang po muna ang masasabi ko ngayon, mga giliw kong kapatid. Sana ay suportahan ninyo ako sa aking vlog. Ito ay parte ng aking political education and advocacy for good governance. Sana ay suportahan ninyo ako at salamat sa panunood at pakikinig at magandang gabi po sa lahat.